Hanggang ngayon ay matinding kalituhan pa rin ang nangyayari. May mga tanong nang hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot kaugnay sa isang malagim na nangyari sa history ng Senado. Ang palitan ng mga putok sa panig ng NBI at ng OSAA. Iba ang sinasabi ng NBI, iba naman ang sinasabi ng OSAA. Nasaan na ba ngayon si Bato de la Rosa? Senator Robin Padilla, nagiging person of interest ngayon. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Nasa kalagitnaan tayo ng buwan ng Mayo, May 15, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang lokal. Pinag-usapan ng buong mundo, naging headlines ng iba't ibang news agencies sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay ang malagim na nangyari sa history ng Senado. Noong nakaraang araw ay nabahala ang maraming mga senador, hindi lang mga senador, kundi mga Pilipino, sapagat sa kauna-unahang pagkakataon ay merong habulan na nangyari sa premises ng Senado. Noong habulin si Senador Bato de la Rosa ng nasabing mga NBI agent. Pero lumipas lamang ang ilang araw, isang malagim na nangyari sa Senado ang pinag-usapan. Mahigit pa sa habulan, kundi barilan na talaga ang nangyari. May 13, mga alas 8 ng gabi, nagkagulo sa Senado. Narinig ang mga putok. Nagkaroon pa ng biruan ang mga senador, gaya nina Amy Marcos at Joel Villanueva. Pinag-uusapan nila ang mga putok na kanilang narinig. Ayon kay Villanueva, fireworks lamang yan. Pero nabahala na si Amy Marcos sapagkat ang putok ay palapit na ng palapit. Malapit pa ito kung saan isinasagawa ang meeting ng mga senador. Ang hindi alam ng mga senador ay meron na palang barilan ang nangyayari. At sa paliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano, isa raw itong pag-atake. Sinabi mga kaibigan ni Alan Peter Cayetano na ang Senado was allegedly under attack. Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Ayon sa salaysay ni General Aplasca, umaga pa lang ay meron na silang namamataan na mga armado sa pamamagitan ng kanilang CCTV. Hanggang sa dumating na ang gabi, naroon ang maraming mga reporters. Biglang nagsalita si Aplasca at sinabing tumabi kayo at magtago sapagat meron kaming aarestuhin. Marami ang mga nagtatanong, sino nga ba ang kanilang aarestuhin? Ito ba ay si Senator Bato de la Rosa o ibang mga tao? Pero sa salaysay ni Aplasca, lumalabas na hindi si Senator Bato de la Rosa ang kanilang aarestuhin, kundi ang kanilang aarestuhin ay ang nasabing mga armado na kanilang nakikita sa kanilang CCTV. Kaya nilapitan ito ng OSAA at tinanong kung sino kayo. Ayon sa pahayag ni Aplasca, nagpakilala pa ang mga taong ito at sinabing sila ay mula sa NBI. Kaya ayon kay Aplasca, bakit kayo nandito? Ibaba ninyo ang inyong baril. Yon mga kaibigan ay tinatawag na verbal warning. Yan daw ay procedure. Pero ayon sa salaysay ni Aplasca, sa halip na ibaba ang kanilang armas ay itinaas pa raw ang kanilang armas. Dahilan kung bakit nagpaputok si Aplasca at tinawag yaon na warning shots. Pero nababalot ng isang napakalaking katanungan ang ginawang pagpaputok ng OSAA sapagkat ayon sa initial na resulta ng investigation, lumalabas na mas maraming beses na nagpaputok ang OSAA kaysa sa NBI.
nasa mga 27 daw ang pagpapaputok ng OSAA. Sinagot naman ito ni Aplaska. Ayon kay Aplaska, procedure yan na kapag nagsagawa sila ng verbal warning at kapag hindi sila tinugunan ay ang susunod ay ang warning shots na. Yun nga ang ginawa ng OSAA at matapos magpaputok ang OSAA, nagpaputok din daw ang NBI. Dito na nagsimulang nagpaputok ng maraming beses ang OSAA. Sabi ni Aplaska, procedure din daw ang kanilang ginawa na kapag sila ay ginantihan ng putok, mas maraming putok ang kanilang gagawin upang sila ay hindi ma-penetrate. Kaya tama ang resulta ng investigation na mas maraming napaputok ang OSAA kesa sa NBI. At sa mga pahayag ni Aplaska, tila pinasisinungalingan nito ang mga naunang pahayag ng NBI Director na si Matibag. Ayon kay Aplaska, binago daw ang mga pahayag ni Matibag. Una, sinabi kasi ni Matibag na hindi sila nag-deploy ng NBI agent maging sa JSIS, maging sa Senado sapagat sila raw ay pinaalis. Pero ayon kay Aplaska, merong NBI. Nakita rin ito ni Amy Marcos. Merong nagbabarena upang buksan ang pintuan upang makapasok ang NBI. Yan ay ayon sa pahayag ni Aplaska. Isa pa sa sinabi ni Amy Marcos na merong isang NBI agent o confidential NBI agent na bumalik kung saan nangyari ang mga pagpapaputok sapagat meron itong tactical bag na naiwan. Kinuha niya ito sa kasamaang palad na aresto siya. Sa puntong ito, kung totoo ang mga sinasabi ni Amy Marcos at ni Aplaska, lumalabas na nagsisinungaling si Matibag na sinabing walang NBI agent na kanilang pinadala. Pero meron. Yan ay ayon sa mga pahayag ni Aplaska at ni Amy Marcos maging sa mga video na kumakalat. Pero ngayon, maliwanag na binago na raw ito ni Matibag. Isa pa mga kaibigan na napasinungalingan ni Aplaska ang mga sinasabi ni Matibag. Una, sinabi ni Matibag na hindi raw nagpaputok ang NBI agent. So maliwanag na inaamin na merong NBI. Pero sa investigation, nagpaputok din pala ang NBI. Pero ngayon, binabago na raw ito ayon kay Aplaska. Habang nagpapatuloy mga kaibigan ang investigation ng magkabilang panig, lumalabas ngayon na tila nagiging person of interest si Senator Robin Padilla sapagkat ayon sa mga ulat, sinasabing si Bato de la Rosa ay nakasakay di umano sa sasakyan ni Senator Robin Padilla upang tumakas. Pero sinagot ito ni Senate President Alan Peter Cayetano na mali ang salitang tumakas o escape dahil ayon kay Senator Cayetano, wala daw warrant of arrest si Bato de la Rosa na nagmumula mismo sa Korte ng Pilipinas. Kaya malaya daw si Senator Bato de la Rosa na umalis o pumasok. Sa makatuwid mga kaibigan ay pinapalabas ni Senator Alan Peter Cayetano na ang kanilang kikilalaning warrant of arrest ay ang magmumula sa Korte ng Pilipinas. Lumalawig ngayon ang mga tanong na kung meron bang pananagutan si Robin Padilla dahil ayon sa mga ulat, lumalabas na fugitive daw itong si Bato de la Rosa at meron bang kaso kung ang isang senador ay magtago ng fugitive. Pero nang tanungin si NBI Director tungkol dito ay wala pa siyang direktang sagot. Kaya hanggang ngayon mga kaibigan ay gulong-gulo pa rin ang sitwasyong ito. Marahil ay isa ka rin sa mga naguguluhan. Maging ang mga media ay naguguluhan pa rin. Nako mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.